Noong ika-16 na siglo, nang dumating ang mga Espanyol sa Romblon, natuklasan nila ang estratehikong lokasyon ng maliit na bayang ito. Dahil sa likas nitong daungan na protektado ng mga bundok at isla, mabilis nitong naging mahalagang pantalan para sa kalakalan at paglalayag sa rehiyon. Bit-bit ang bag, kamera sa kamay, maagang alis. Diyan tayo nagstay sa La Fortuna. Thank you, Mami! Recommended yan. Ito na ulit tayo sa Romblon. Nagutom na ako. Saan kaya pwede makakain? Gusto ko ng siopaw. Siopaw. Ito pala yung paggawaan ng mga marmol. Ito puro kitchen ko. Tapos kwintas. Beo. Malaki dito ang gusto ko. Ulit pa. Ito maganda palang dikdikan ng ano to, no? Ng paminta. Ito yung Dragon Ball. Stress ball. Ang stress ko na batuhin mo. Siya nagpapastress sa'yo. Ganda ng kulay na ito. Kaya magkano mga ganito? Kasi pa, yung maliit, yung bilog. Ito na. Ano ito ko lang yung Kasi kamali. Yan yung shot glass pala dito. Yung mga pwedeng palagyan pala ng cellphone dito. 200 lang. Ito may mga hayop. Ano ganda? Talaga nagugustuhan kong design. Sa tabi ng pantalan, itinayo rin ang simbahan na kilala ngayon bilang St. Joseph Cathedral, isang simbolo ng pananampalataya na nakatayo sa loob ng mahigit 3 siglo. Na walang hanggan, biyahe ni Reds, tararat na't umalis. Sa bawat liko, bagong saya ang kapalit. Yung mga bato. yung Spanish era. So kinuha pa nila sa dagat tong mga ano, mga bato na ginamit. Punta natin yung isa sa mga ruins dito sa Romblon. Hindi mataas ha. Yung mga design yung ano no, hakbang. Ano to? Kotse ba yan? Tapos may 2 tao. Sa araw. Ito puno. Sarap pa masyal dito. Tapos may magandang view sa gilid oh. Nandito yung port. Ang taas pala na ito. Ito, mapa ng Romblon. Puwersa San Andres. May mga kanyan dito. Upang maprotektahan ng bayan laban sa mga pirata at mananakop, itinayo ng mga Espanyol ang matitibay na kuta tulad ng
Fuerza de San Andres at Fuerza de Santiago. Mula sa mangkutang ito, binabantayan ng mga sundalo ang bawat barkong pumapasok sa daungan. So, Father Agustin de San Pedro. Ang kuta ay tinayo nung panahon ng pananakop ng Espanya. Pinamunuan ang pagkatayo nito ng paring Recollect na si Agustin de San Pedro, nakilala rin bilang Padre Kapitan. Sir, this person is an address, and it is located at Ito, hagda, no? Parang may exhibition yun dito eh. Exhibition. Check natin yung taas dito. Ay, ito na lang pala yun. Meron sa kabila. Ba ito yung daan? Ito yung ginagamit siguro nilang lookout. Ayan o. Dito sila sa part na ito magtatago. Sa silip. Sa mga ganda. Noong 2013, Ganda naman. idiniklara ang kuta bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. Isang simpleng pantalan na naging saksi sa napakaraming kwento, mula sa panahon ng Espanyol hanggang sa modernong panahon. Kalsada man ay liko-likot mahaba, bawat hakbang kwento ang dala. Sa bawat daan na di pa napupuntahan, may saya't hiwaga na naghihintay lang. Ito ang biyahe ni Renz, wala na atrasan. Sa bundok man o dagat, tuloy ang laban. Sa bawat ngiti, sa bawat sandali, kinukwento ang mundo para sa'yo't sa akin. Ito ang biyahe ni Renz, tara na't sumabay sa hangin ng pakikipagsapalaran. Ikaw ay lilipad, hindi lang destinasyon ang mahalaga, kundi ang kwento sa bawat biyahe.